Okay guys, meron tayong katanungan na sasagutin. Katanungan na sasagutin natin ay ayon sa katanungan ni, tawagin lang natin siya sa pangalan na Erica. And bago ko basahin yung katanungan niya guys, paalala lang sa inyong lahat. Hindi ako lawyer, hindi ako nagtatrabaho sa government. Yung sagot ko dito ay ayon lamang sa aking pagsasaliksik at base sa aking experience, okay? Klaro po yan. Kasi ang daming ang daming nag-expect na akala nila ako ay taga-government at saka lawyer. Kasi, wag na lang daw ako gumawa ng content kung hindi ko masagot yung lahat yung katanungan. So, para sa kaalaman nyo, tagal ko na dito sa YouTube ko na to, ang mostly na dinidiscuss ko dito ay about DHOFW Singapore, okay? Klaro po yan. So, anyway, sagutin natin si ma'am. Sabi niya, pwede ba yon ipagamit sa iba? Iba ang mukha sa passport. Kasi dito siya nag-comment sa content ko na sabi ko, ano ang mangyayari sa passport mo kung hayaan mo na lang, Sana ba yon? Ano bang buong title nun? Sabi ko dito, kung hayaan mo na lang sa agency. Okay. Para klaro guys ha. Panoorin nyo ang buong video, tsaka sundan nyo talaga kung ano yung buong context ng video ko. Kasi yung iba, ngawa lang ng ngawa sa comment section, hindi naman pala pinanood yung buong video. Ang ibig kong sabihin dito, Ma'am Erica Santiago, sagutin ko yung tanong mo ha. Sabi mo dito, pwede ba yon ipagamit sa iba, iba ang mukha ng passport. Doon sa video, kung saan ka nag-comment, ang ibig ko sabihin doon ay, kung si agency ang nag-file or nag-process ng passport mo, lahat na paper, sabihin na natin lahat na documents mo ay nasa kay agency. Tapos sila ang nagpasa sa DFA. Tapos, naka-appearance ka na, nakuhanan ka na ng pictures, nagpirma ka na doon sa passport mo, nandun na yung mukha mo sa passport mo. Kapag may ganun na, hindi na nila yan mapapagamit sa iba yung passport mo o yung information mo. Pero, kung sa agency, nag-process lahat, papers mo, NBI lahat, tapos sila rin ang kukuha ng passport mo, tapos tawag nito, meron ka ng appointment for appearance para picturean ka, tapos hindi mo sinipot yan, si agency, pwede ngayon ipagamit yang full information mo sa passport mo. Pwede siya ngayon maglagay ng ibang personalidad doon na magsasabi na, ako yan. Kasi yung mukha mo ng una, hindi pa nailagay doon. Yun po yun. So, gets po ninyo? Maipapagamit yung information nyo kung hindi kayo sumipot sa appointment nyo ng passport nyo for appearance. Yung pipicturan kayo, tapos pag napicturan kayo doon, ilalagay yung pagmumukha nyo sa passport nyo. Klaro po. Pero kung ikaw ay sumipot sa appointment, sa appearance appointment ng passport mo, tapos sa picturean ka na, tapos kapag sign ka na doon, hindi na po nila maipapagamit yun. Maipapagamit lang nila yun kung hindi mo yun sinipot. Tapos papasiputin nila yung ibang aplikante. Tapos magkukunyari na sila yun. So mukha nila ngayon yung magagamit. Nasa balita po yan, nagamit na po yung ibang information ng isang OFW. So nagulat na lang siya na nung mag-abroad na siya, naharang siya sa immigration kasi meron na siyang kapangalan pero iba ang mukha. Ganon po yung ingatan nyo. Kapag sa agency ang nagpapassport sa inyo, kapag merong appearance appointment sa passport nyo, sige, go. Kailangan sumipot kayo para malagay yung mukha nyo na dyan sa information nyo sa passport nyo na kayo talaga yan. Kung hindi kayo sisipot, merong tendency. Hindi ko sinasabi na pero meron talagang tendency na pwede yan pasingitan ng ibang pagmumuka pero information mo yung gagamitin nila. Okay guys, sana klaro yan. See you. Have a good day. Bye-bye.